Caesar ang tawag niya. Okay? So mamaya, bakit ganon ang ginawa ni Antipas? Because, of course, to show yung loyalty niya sa Romano, sa mga Romans. Okay? Para makita talaga nila na itong si Antipas ay loyal sa mga Romano. Nakakasunod tayo? Hindi masyadong mabilis? Okay. Okay, so pero yung Tiberius na yon, hindi siya maganda. Yung lugar na yon. Bakit? Ginawa siyang sementeryo. Unclean. And then dumating sa time na inoffer na nila, okay, sige, free taxes, wala kang babayaran tax. Kumuha ka ng lupa mo doon, tayuan mo ng bahay, libre. Pero wala pa rin. And then, hindi siya pinuntahan ni Jesus itong lugar na to. No? So, yan po siya. Ayan ang Tiberius. Ayan, Tiberius Caesar ang pinangalan. Okay? So, ngayon, sino naman si Philip? Another character. Sino si Philip? Si Philip ay half-brother ni Antipas. Herodes Antipas. Okay? Half-brother siya, pero si Philip ay ang asawa niya ay si Herodias. Nakakagulo, nakakalito yung mga pangalan, no? Herodias, ang pangalan ng asawa ni Philip, ha? Si Antipas, Herodes, Antipas. Yung half-brother ni Philip. Okay? Let me tell you this. Si Herodias ay pamangkin nila. Inasawa ni Philip si Herodias, pero pamangkin nila. And, nagustuhan siya ni Antipas. Okay? So, nagustuhan niya si Herodias at nag-divorce ito. Ano yung tawag doon tayo? Incest? Incest, ibig sabihin ng incest, meron kang relasyon sa kadugo mo. Yan. And then, ano naging kasalanan nila dito? Of course, nagkaroon ng pakikiapit. Siyempre, meron asawa. No? So, ito yan. And then, syempre, during that time, nagtuturo si John the Baptist ng pagsisihan nyo ang mga kasalanan. Tama? Sinasabi niya kung ano yung mga kasalanan. At mali ang pakikiapid. Sinabi niya. At nagalit sa kanya si Herodias. Nagalit sa kanya si Herodias. Kasi magkadugo rin sila. At saka asawa ng kapatid mo yon, half-brother mo. Tama? So nagalit si Herodias. Si Herodias ay merong anak. Ang daming karakter. Si Salome. Okay? Si Salome ay magandang babae. At syempre, inutusan siya ni Herodias na akitin si Antipas. Okay. And then, nang nakita ni Antipas na maganda si Salome, ang sabi ni Herodias, ano mang hilingin mo, ibibigay ko. So bumalik si Salome kay Herodias at tinanong niya ang nanay niya, ano bang pwede nating hilingin? Anong sabi ni Herodias? Sabihin mo, dakpin si John the Baptist, putulan ng ulo at ilagay sa plato. Murderer. Nakita nyo, sobrang salimuot. Naniniwala ba kayo na may ganito? Yes. Even right now. Sobrang salimuot ng buhay natin. Tama? Iba-iba. Iba-iba ang kinakaharap natin ngayon. Maybe you are facing different scenario, pero meron tayong problema. Tama? Amen? Naniniwala tayo lahat doon? Meron tayong kanya-kanyang battle. Amen? Amen. Okay, so ano ang naging reaksyon ni Herod sa harap ni Jesus? Kasi akala ni Herod Antipas, si Jesus ay si John the Baptist. So alam mo yon, takot niya, nabuhay ulit si John the Baptist. So nandun yung guilty niya, natakot na siya, no? So akala niya kasi ito si John the Baptist, si Jesus. So nakonsensya siya at na guilty. Okay? So ayan yung ramdaman niya. So basahin natin yung verse 7. At nang malaman niyang si Jesus ay sakop ni Haring Herodes,
pinadala niya si Jesus kay Herodes na nagkataon namang nasa Jerusalem ng mga araw na yon. So meaning, si Pilato pinadala niya si Jesus kay Herodes kasi nasasakupan niya eh. Nasasakupan ni Herodes kung saan si Jesus, Galilea. Okay? So, number 8, tuwang-tuwa si Herodes nang makita niya si Jesus. Matagal na niyang ibig makita ito sapagkat marami siyang nababalitaan tungkol dito. Umaasa si Herodes na gagawa si Jesus ng ilang himala at nais niyang makita iyon. So aware si Herodes kung sino si Jesus. Marami siyang nakikita o naririnig naririnig na si Jesus ay bumuhay ng patay. Si Jesus ay nagpakita ng bulag. Si Jesus ay nakapagpalakad ng pilay. So no matter how yung sitwasyon ng kalusugan nyo ngayon, walang imposible sa Panginoon. Amen? Amen. So, ang nararamdaman ni Herodes that time, curious siya. Sino pa talaga tong Jesus na to? And then gusto niya mag-usyoso. Yan. No? So, ito yung kwento. Yan. And then 9, marami siyang itinanong kay Jesus. Ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. Look at Jesus' character. Tignan niyo yung character ni Jesus. No? Tinutuya na siya. No? Pero hindi siya sumasagot. Hindi siya alam niyo ba na kayang magpadala ng Panginoon ng mga anghel? At kaya niyang lupigin itong mga to? Amen? So ito yung Panginoon na meron tayo. Pero, kung titignan nyo, He is a lion, nagpaka-lamb. Alam niyo yung lamb? Aware kayo sa lamb? Alam niyo ang baboy? Siyempre, alam natin yung baboy. Pag kinatay mo ang baboy, kahit yung kabilang baryo maririnig, maingay, nandun yung resistance. Pero, pag ang lamb, wala kang maririnig. The same. Wala siyang sinasabi. Amen? And then, ang sabi niya sa Isaiah 53, siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit hindi kumibo kahit isang salita, tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol, kahit nagupitan at hindi umiimik kahit kaunti man. So this is our God. Alam natin na He is powerful, di ba? Omniscient, omnipotent, omnipresent. Siya itong mga to. Makapangyarihan. Tama? Pero, ginawa niya ito. Inalaw niya na mangyari sa kanya. And you know what? Bakit? Para iligtas tayong lahat. Amen? So, sinong hindi nagkasala rito? Sinong perfect dito? Wala. Nobody. Yes. So, iisa lang ang pwedeng magligtas sa atin, kundi si Jesus. Amen? Ang sabi nga, di ba, lagi natin sinasabi ito every preaching. Bakit lagi namin sinasabi ito dito? Nang sa ganun, tumatak talaga sa puso natin. Na lahat tayo ay may kasalanan. Kuya Jan, pagkasilang pa lang natin, may kasalanan na tayo. Amen? And then, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero, merong good news. Sabi dito, ang good news, meron palang pwedeng magligtas sa'yo sa kamatayan. Okay? Kung paniniwalaan mo si Jesus bilang yung Diyos at makapangyarihan at nakapagligtas mo, pwede kang magkaroon ng relationship sa Kanya. Amen? And, ang lagi natin nakakalimutan, talikuran ang kasalanan. Sinong may mga favorite na kasalanan dito? At syempre, walang gustong umamin. Yeah? Let me tell you this. Ako ay naging biktima ng droga.
I'm not proud, pero mas naging proud ako sa ginawa ng Panginoon kung paano niya ako inalis doon sa... Amen? And then, alam niyo yung kantang nagsimula sa patikim-tikim? Totoo yun. Nagsimula ako sa patikim-tikim, pero hanggang sa dumating na ako na lang mag-isa at ayoko na may kasama. Gusto ko na solohin. So, no matter how your situation ngayon, kung ano yung sitwasyon ngayon, at meron kayong mga sitwasyon o nanandun kayo sa kasalanan pa, idulog nyo sa Panginoon. Kasi hindi naman dahil sa magaling ako eh. Hindi naman dahil sa malakas ang ano ko eh, ang tawag dito, ang discipline ko at umiwas eh. Hindi. Because I have God na mas powerful sa kahit anong kasalanan. Amen po ba? Amen. And then, verse 10, samantala ang mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan ay nakatayo doon at walang pakundangang pinaparatangan si Jesus. So, syempre, hindi sila papayag. Anong sabi nila kay Jesus? Ito mga followers na to, mga followers ni Jesus, pinapalakas ni Jesus para lubaban daw sa Romano. Which is not true. No? So, ano pang dito? Yung gaya ng sinabi natin, sinasabi nila na sinasabihan daw ni Jesus o tinuturuan niya ang mga tao. Kasi during that time sa Matthew, tinanong ng isang Pharisee si Jesus, legal nga ba na magbayad ng buwis sa mga Romano? Ang sagot ni Jesus, ibigay ang para kay Caesar at ibigay nyo ang para sa Diyos. Amen? So, hindi siya nagturo ng mali. But because pinamamalian lahat sa kanya. Bakit? Gusto siyang patayin. Okay? So, nung kada tanong ni Herodes kay Jesus, napansin niya, si Jesus ay nobody. No? Well, kumbaga wala si Jesus ay just nobody. Wala siyang kasalanan, walang kasi hindi nga sumasagot, tama? Hindi siya sumasagot eh. Kaya sabi sa 11, siya ay hinamak at tinuya ni Herodes at ng mga kawal nito. Si ay dinamitan nila ng magarang damit at ipinabalik kay Pilato. Wala silang makuha eh. Wala silang makuha ang information kay Jesus eh. Pero ang ginawa sa kanya, tinuya. Tinuya. Ano ba nakakatuya sa Panginoon? No? Alam ng Diyos, nandito tayo lahat at walang nalilingid sa Kanya. Amen? So, tinuya siya ng mga kawal. Mamaya may tanong tayo dito, nasaan tayo sa istorya? Okay? So, titignan natin kung nasaan tayo sa istorya. At sinabi, at nang araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Bakit kaya magkagalit si Pilato at si Herodes? So, doon sa istorya, si Pilato ay mas makapangyarihan kay Herodes, tama? So, meron tayong tinatawag na, check natin kung nandito yan. Kalasag, alam niyo yung kalasag ng mga kawal? Diba yung kalasag ng mga Romano? Pinalagay ito ni Pilato sa wall ng palasyo ni Herodes Antipas. Ang kalasag na yon nagre-represent as idolatry sa mga Hudyo. Si Herodes gusto niya magkaroon ng good relationship sa mga Hudyo. And then, syempre, si Herodes ay nagalit. Ang ginawa niya, nagsumbong siya kay Caesar. Naalala niyo yung kwento natin kanina? Pinangalan niya kay Caesar yung isang lugar, Tiberius Caesar. So meaning, meron silang magandang relationship ni Caesar. Si Caesar at si Herodes. Nung sinumbong niya si Pilato,
Siyempre, sinabi ni Caesar, tanggalin mo yan. Nainsulto si Pilato. Pero dito, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Bakit? Nung binalik nila si Jesus kay Pilato. Ang sabi sa Luke 13 verse 1, dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea habang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Ito yung isang kinagalit. Pinapatay ni Pilato ang ilang mga taga-Galilea. Di ba ang Galilea sakop ni Antipas, Herod Antipas? So pinapatay niya ang mga taga-Galilea habang naghahandog ito para sa Diyos. So nagalit. Yan. So grabe, no? Grabe yung kasamaan ni Pilato, no? Yan. Ito yung sinasabi ko kanina. Yung kalasag ng mga kawal. Ginawa ni Pilato, pinalagay sa wall ng kaharian ni Herod. At alam natin yung istorya, nagsumbong siya kay Caesar. And then syempre, mas pinakamataas si Caesar, mas makapangyarihan si Caesar, inutusan niya si Pilato na tanggalin ito. Okay? Nakakasunod tayo sa istorya. Amen. Walang kasalanan si Jesus. Amen? Wala siyang kasalanan. So ngayon, anong hatol kay Jesus? Of course, not guilty. Not guilty. Ano yung KS? First, walang kasalanan. Pangalawa, walang ebidensya. Walang katibayan. Walang mga saksi. Amen. So kaya wala, not guilty. Wala siyang kasalanan. Ano kaya ang hatol kay Herodes? Ano kaya ang hatol kay Herodes? Of course, nangalunya. Relasyon sa kadugo, naalala niya natin kanina, kay Herodias. Divorce, panunukso, at pagpatay. So, ito yung mga character at saka scenes na nakita natin dito. So, ngayon, anong naging parusa kay Herodes at Herodians? Si Caligula, the third emperor. Nako, para tayo nasa history, no? Si Caligula, the third emperor, siya ang pumalit kay Caesar. Okay? Ang ginawa niya kay Herod Antipas at kay Herodias, tinanggalan niya ng power. Kinuha ang mga ari-arian at ipitinapon ni Caligula. No? Anong gusto kong sabihin dito? Baka akala natin okay pa tayo ngayon at na kung tayo ay nasa kasalanan pa at naging kalos na ang heart natin, akala natin okay lang. Darating ang time, baka mangyari din sa atin ito. Sabi nga hanggat kaya mong bumalik sa Panginoon, bumalik ka na. Huwag ka na magpakalayo-layo pa. Kasi baka hindi mo na alam kung paano bumalik. Amen? Amen. So, sayang, these are the people na nakaharap si Jesus face to face. Amen? Si Judas, si Annas, Caiaphas, at Sanhedrin, Pilato, Herod. Si Judas, alam natin, isa siya sa mga 12 disciples. Nakaharap niya si Jesus at nakita niya ang mga mirakulo. Tama? Pero anong nangyari? Meron pa rin heart si Judas na pinagkalulo si Jesus. Sayang. Tama? Si Annas, na former, yung dating punong pari, si Annas, nakita niya rin si Jesus. At ganon din si Caiaphas. Pero dahil sa inggit, at hindi sila makapaniwala na si Jesus ang Messiah, ang darating na hari, hindi nila alam. Ang hinahanap nila ay yung political king.
Okay? So iba. And then si Sanhedrin, alam niyo ang Sanhedrin? Ang Sanhedrin, ito yung parang Supreme Court sa atin. Sayang, no? Sana natanong nila ng tamang tanong si Jesus at nakapagsalita si Jesus. And then of course, si Pilato at Herod. Alam na natin ginawa nilang dalawa. Kinutya at kumbaga binaboy ang Panginoon natin. No? So, sayang. Sana nakapagtanong sila ng tamang tanong. But the question here, ngayon, ikaw kaya? All of us here are facing Jesus right now. Lahat kayo dito ay kaharap nyo ang Jesus o ang ating Panginoon. Ngayong kaharap nyo ang Panginoon, ano kaya ang itatanong nyo kay Jesus? Diba? I need you to search your heart. I-search natin yung puso natin. Ano bang reason kung bakit nandito tayo? Of course, to worship God? O aanyayahan natin ang Diyos sa puso natin nang sa ganon mabuhay siya sa ating kalooban at malaman natin na kahit anong mangyari sa atin, meron tayong Diyos na banal. No? Lahat tayo ay nakaposas sa kasalanan. Pero, remember this. Merong impit na tinig. Alam niyo yung impit na tinig? Maliit na tinig na nagsasabi, tumingala ka lang dahil merong bagong pag-asa. Sinong pag-asa natin? Si Jesus. Ano man ang nangyayari sa buhay natin ngayon, problema man natin ay relasyon, pera, kalusugan, pero merong pag-asa. No? So ngayon, isipin natin, nasan tayo sa kwento? At kung kaharap natin ang Panginoon ngayon, nandun ba yung excitement natin? Lord, gusto kitang mayakap eh. Lord, gusto kitang maka-fellowship eh. Lord, gusto kitang makakwentuhan eh. Lord, gusto kong magsabi sa iyo ng mga hinaing ko eh. Lord, gusto kong magsabi sa iyo ng mga problema ko eh. Lord, gusto kong humingi ng lakas sa iyo eh. O tutulugan natin siya ngayon. No? So it's up to you kung anong gusto niyong sabihin sa Panginoon. Amen? Amen. Gaya na sabi natin kanina, may imbitasyon ang Panginoon sa atin. Ano man katayuan ng buhay mo ngayon. Okay? Makasalanan ka man, marumi ka man, mayaman ka man, sagana ka man, pero ang totoo, kailangan natin siya. Amen? Kaya ang sabi niya, halika, sumunod ka sa akin. So, come follow me. This is the time na medyo, alam niyo yun, bitawan niyo naman yung baggages niyo. Masyado na mabigat. Masyado na mabigat. Bitawan na natin yan. Nang sa ganon, makaramdam tayo ng comfort sa Kanya. Naalala niyo yung kanta? Yung lift up your hands to God. Yung ang chorus niya ay and He said, cast your burdens upon me. Naalala niyo? Those who are heavily laden, come to me, all of you who are tired. No? Alam ko, sobrang salimuot ng buhay natin. Magulo. Nakita niyo yung buhay nila Herodes at Pilato? Sobrang gulo. Pero ang sabi niya, come to me, and I will give you rest. Amen? Amen. So, anyayahan natin ang Panginoon sa puso natin. So, ang sabi, pag tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, at bilang tagapagligtas, at meron kang relasyon sa Panginoon, you are not guilty anymore. You are not guilty. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.
Tayo po ay tumayo at manalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon. Lord, ikaw nga po, Panginoon, ang magpayabong ng bawat narinig ng kongregasyon, Panginoon. At ikaw nga po yung magbigay sa kanila ng pag-asa, Panginoon, at makita nila, Panginoon, kung paano mo kami niligtas sa krus ng Kalbaryo. Kung paano mo akuin, Panginoon, yung mga parusa na dapat na nasa amin. At Lord, alam mo po, Panginoon, hindi po nalilingid sa iyo ang bawat puso na nandito ngayon, Panginoon. Hindi po nalilingid sa iyo ang buhay po namin. Wala po kaming kayang itago sa iyo. But Lord, sa pangalan mo, Panginoon, tulungan mo po kami makalaya, Panginoon, sa kasalanan. Nang sa ganon, magamit mo po kami, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, dahil binigay mo yung buktong mong anak para sa amin. Nang sa ganon, pag tinignan mo kami, Panginoon, nadja-justify na po kami ng dugo mo. Again, Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo po sa amin. Ni minsan, hindi ka po nagkulang po sa amin. Ni minsan po, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami, at gusto namin itaas ka namin, Panginoon. At ito pong dalangin po namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Amen. Nakaupo na po. Pwede po po. So salamat sa Diyos sa privilege na masunod natin yung utos niya na pinagbili niya sa atin na parati nating alalahanin kung paano binayaran ni Jesus ang mga kasalanan natin through our observance ng Holy Communion. Sino ang dapat mag-communion? Yung naniniwala ka na binayaran ni Jesus ang iyong kasalanan at gusto mong tuparin ang kanyang utos na alalahanin natin ito. Yung tinapay, simbolo ng katawan ni Jesus, and then yung juice, simbolo ng dugo ni Jesus. Kasi sabi ng prophecy pa lang, there should be shedding of blood. Ang Diyos, Espiritu siya, kaya kung di siya magkatawang tao, wala siyang dugo, hindi pwedeng bayaran ang kasalanan natin. So that's the reason kung bakit nagkatawang tao si Jesus through Virgin Mary. So ngayon, sinong hindi pwede mag-communion? Yung hindi naniniwala na si Jesus ang nagbayad ng kasalanan sa sanlibutan at saka yung mga leaders o members ng church natin na under discipline. Pag na-discipline ka, for the purpose of restoration, ika-counsel kita hanggang sa ma-restore ka and then pwede ka na mag-communion uli. Naturuan na ba kita ng communion? Hindi pa yata eh. Hindi pa. Next Sunday, turuan kita. So yung mga bata na hindi pa naturuan, ano dapat yung communion, hindi pa sila pwede pong mag-communion na maaga sila pag Sunday, tuturuan ko, and then pag pwede na, saka sila pwedeng mag-communion. So habang paghawak nyo yung elements, isang importanteng
part ng communion, panahon para humingi ng tawad sa nagawang kasalanan. Kasi sabi ng Diyos, meron siyang warning. Kapag nag-communion ka, hindi mo siya sineryoso, kaya nga tawag Holy Communion, meron siya pong kaparusahan. Ito'y karamdaman, sabi ng Bible, yung iba namatay na. So wag niyo pong gawing parang ritual lang. This is obedience ng utos ng Diyos. Ito po ay banal. So kahit kayo mga bata, pag hindi mo tinurong na banal to, paparusahan ka ng Diyos. Sabi ng Diyos yon. So kung hindi ka ready, do not take the communion. Paparusahan kayo ng Diyos, kaya tinawag siyang Holy Communion. So pag nahawak nyo na yung elements nyo, yung tinapay sa kay Diyos, yumuko kayo, pumikit, take time to pray, lalo na yung paghingi ng tawad doon sa kasalanan bago kayo mag-communion. Hawakan nyo, tapos sabay-sabay tayo mamaya. Kapag hindi kayo nabigyan, pwede nyo itaas yung kamay para lalapit yung usher. Sabi mo si Albert. Albert. Ha? Bakit mo pinapasok? Namiso na lang po. Talit. So lahat po meron na kayo? Pwede pong itaas yung tinapay at sumunod kayo sa akin. Panginoong Yesus, salamat po sa katawan mo na siya po ang tumanggap ng lahat ng kaparusahan ng aking mga kasalanan. Tinubos mo po ako dahil mahal mo po ako. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Ngunguyain po siya. Pagkatapos niyo po itong Diyos. Panginoong Yesus, salamat po sa dugo mo na ibinuwis mo para mabayaran po yung kasalanan ko. Ang sabi mo po, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Salamat po sa pagkakataon na masunod ko po yung utos mo. Habang inaantay po kita, parati ko pong alalahanin kung paano mo po binayaran ang aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa akin. Turuan mo po ako na mahalin din kita. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen.
You put it here. So salamat sa Diyos din sa privilege na may balik natin sa Kanya ang portion ng pagpapala niya sa atin sa pamamagitan ng ating mga tithes and offering. Sabi niya sa Proverbs 3:9-10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay rin handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Amen. Water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll.
muna po tayo para may welcome natin yung mga first timers natin. Si Mario Manalastas. Pakitayo po para ma-welcome namin kayo. Mario Manalastas, welcome po. Tapos yung malapit, pwede naman yung siyang kamayan para welcome nyo. And si Joan Ibanez. Ito dati ko nang kilala to eh. Joan Ibanez. Si Eldin Ibanez. J.R. Ibanez. Family po sila. And Benjamin Badoles. Tama po ba? Welcome po. At sana next Sunday, makabalik kayo at sama-sama tayong mag-worship. May in-invite ako kanina si Gilbert Tan. Albert Tan. So tayo po kayo, kakantahan kayo. Tapos may bibigay po sila sa yung welcome gift. Welcome po. Next Sunday, balik po kayo at sama-sama tayong mag-worship. So, pwede pong umupo na. Pinarinig ko sana sa inyo yung kanta ni Ty Ritz. Para ma-encourage na yung mga bata, pwede kayo maglingkod. Since na may oras pa, dudugtungan ko yung sermon ni DJ. So, actually it's a good news. Good news, kasi naniniwala tayo na, pwede na, I can get your attention. Hawakan niyo mga bata. Magmula pong December, merong transition sa simbahan. Tinitrain ko yung magiging possible na parang successor ko, kumbaga. Meron akong buhay na walang hanggan sa langit. Pero dito sa lupa, wala po akong buhay na walang hanggan. So, part ng preparations, since December, tinitrain ko yung mga leaders na yan. Kaya nakita nyo, nag-preach na yung iba. Nagba-Bible school din po sila. So, ang good news ay nakikita ko yung kamay ng Diyos na inaalalayan talaga tayo. And then, maraming dumarating kasi walang nalilingid sa Diyos Walang nalilingid. Sa 27 years ko po as a missionary, never na nagkulang ang Diyos sa akin. So sa 27 years na full-time missionary living by faith, nakita ko po talaga yung katapatan ng Diyos. Pero ito pong nakaraan ng ilang buwan, nagkaroon ako ng bagabag in a sense na marami sa inyo kilala nyo ako yung frugality ko. Hindi po ako madamot pero matipid. Iba po yung madamot sa matipid. Ako sobrang tipid ko talaga. Pag meron ko yung natirang sabaw dyan ng manok, nilalagay po sa rep yan. At kuminsan lalagyan ko lang nilagang itlog. Hindi, may adobo ako. Manok pa rin yun. Pero ang point ko po doon, may nangyari na nagpapatunay na there is a good news. Kasi ibig sabihin, hindi natutulog ang Diyos. Yung pong naipon kong perang matagal na yon sa unti-unti, inipon po yon, umabot ng milyones, and then, ano po ito, pinagpe-pray ko na, kasi dito, hindi natin alam kung permanent tayo rito. So yung ownership, ito po yung magiging seed money sana ng talagang permanent place ng ECF. Ang dalayan ko sa Diyos bago niya kunin,
bago niya ako kunin, makita ko yon at magabayon ko yon. So biglang parang mabubura yon, yung mga naipon na yon. Nakikita ko naman yun monthly na malaki yung expenses, maliit yung giving. So ang point lang po, sabi ni Andrew, siya po yung incorporators nito, nandito sila dati pero ngayon wala na. Na pastor, sabi niya, kapag hindi ka po gumawa ng paraan, magsisiro. Siya po yung humawak ng bank account natin. Kasing pastor, hindi pwedeng para hindi pag-isipan, hindi po kami humawak ng pera ng simbahan. So ang good news, pinapakita po ng Diyos yon. Sabi nga ni Brother DJ kanina, wala namang hindi nagkasala sa atin. Pero ang punto nga, hindi tayo dapat nananatili sa kasalanan. So ang nakikita ko po, gusto kong ang solusyon na sinuggest sa akin, ititigil yung pagbibigay ng bigas. Ngayon, ginawa nating cash kasi nga nagsimula yun during the pandemic. Napaka-importante po nun sa marami. Kaya lang kung minsan, sabi nga nila, yung principle na pag nilagay mo yung sirang kamatis dun sa pwedeng madamay yung iba. So, of course, wala tayong mahal natin ang bawat isa as a family. So, ngayon po yung bad news. O yung mga high blood dyan, uminom pa kayo ng gamot. Ako, uminom ako kanina. This is the bad news. Ayoko pong tanggalin to. Masaya ako sa ginagawa ko. So, again, magagalit sila sa akin, pero paninindigan ko as God provides. Kasi nakita ko po sa 29 years o 27, 28, ang hirap na ng bilangin ng maraming numbers. Na katapatan ng Diyos. Ngayon, ganito na lang. As a family, ganito yung hinihiling ko sa inyo. Ang Diyos, alam natin, hindi natin siya maloloko. Ang hinihiling ko lang naman sa inyo from the beginning Ang history noon, nung COVID, ang mga bata, sabi niya, Pastor, na everyday nandito po yung mga bata, tinuturuan ko. Sabi niya, Pastor, namimiss ko na po yung kanin. Sabi ko, bakit? Kasi puro tinapay na lang. Kasi siyempre, kung magkakanin ka, mag-uulam ka, mag-LPG ka, ang katotohanan noon, marami po yung walang trabaho noon, di ba? So, nagturo ako nung maglugaw. Tapos kinumpyot ko, gaano karami sa small family ang bigas na pwede siyang mag-survive. Survivor lang, hanggat may COVID lang. At doon po tayo umantong doon sa 3 kilos ata yun eh. If I remember it right, 3 kilos, more than 3 kilos, di ba? Parang ganon. So yun, computed po yun with prayer na magsusurvive ang tao na eating lugaw abang may COVID lang. Nagturo ako na lugaw, asin at bawang lang. 2 pirasong bawang lang pwede po. So yon, alam ko, bigay ng Diyos yon at sinustain ako noon. Na merong mga, makita mo pumapasok ng pera galing Canada, meron po ngayon mga sumusubaybay sa live streaming na yan. Kaya kagabi, Albert, inihiling ni Kuya Jan yung cellphone ko, hindi pwede gagamitin namin sa live streaming. So, yun po yun. Ngayon, ang inihiling ko lang, ganito lang po yun. Remember, sabi ng Diyos, ang kayang mapagtiwalaan sa maliit, kaya niyang pagtiwalaan sa malaki. At binibigyan tayo ng Diyos yung sobra sa pangailangan natin. Sabi niya, gamitin natin para sa kanyang kapurihan, yung gusto niya. So ganito lang po yung solusyon nito. Yung binibigay ng Diyos sa atin, maging mabuti tayong katiwala. Paano? Gagamitin po natin sa tama. Hindi siya pambibili ng lotto ticket, hindi sa pagbimbingo, hindi siya gagamitin sa kalaswaan, hindi sa panghuhotel, hindi sa pagbili ng alak o pagsugal anuman po. At kapag nagawa po natin yon as a body, hindi po magkukulang ang Diyos. Maniwala kayo sa akin, napatunayan ko po yan sa buong buhay ko. Kaya ngayon, ito po yung kailangan ko yung understanding ninyo. Pero kung ano man po ang desisyon nyo, irerespetuhin ko po yon. Alam nyong mahal ko kayo. Alam nyo yon, hindi pa kunwari yon. So, magpapatuloy po yung perfect attendance. Maglilista pa rin. Pero, ito, pakinggan nyo.
wala ako ngayong may promise. Nakuha nyo? Meron kang perfect attendance, hindi ko may pangako ngayon yon kung mabibigyan kita ng pambili ng bigas. Pero tuloy pa rin po, ako naniniwala ako sa Diyos, na lalo na sa inyo na alam ng Diyos na kailangan natin yon, hindi po niya yon tatanggalin. Hindi po niya yon tatanggalin. Kaya lang, gusto niyang matuto tayo. Gamitin natin para sa karangalan ng Panginoon. Alam na natin yon eh. Huwag nating gagamitin kasi pera po ng Diyos yon. Yung pera mo, gamitin mo kung saan mo gustong gamitin. Bahala ka. Sabi nga na matatanda, buntot mo, hila mo. Pero yung pera po ng Diyos, sensitive po yun. So sana po, ito yung maintindihan nyo. Ako, gagawa po ako ng paraan. Kung tatanggapin pa ako sa perya para lang masustain yun. Gagawin ko po. Kasi ka po, alam ko na masaya din ang Diyos kapag masaya tayo. So tayo po'y tumayo at manalangin. Next week na po yung mga birthday. Sige. Upo muna uli. Kaya lang, ito po, again, madidelay. Tama? Madidelay. Pero ito po, itutuloy pa. Yung may mga tatanggap ng birthday, itutuloy pa. Pero hindi po mabibigay today. Madidelay. Pero gumagawa po ako ng paraan. So anyway, yung may birthday, si Christian Magtibay, si Eritz, Jana, Terno. Eritz, nandito. Ayun o. Si Eritz, pag birthday niya nandito. Si Eritz, si Saturnina Joyosa. Tayo kayo para makantahan namin kayo. Tayo kayo. Yung may yung may birthday lang, yung may birthday. And then si Mark Christian Sakilio, si Angela Tan, nanay ni Tyritz. Ayun si Tyritz, birthday mo rin, Tyritz. Birthday ni Tyritz, ito po yung kumanta kanina. And then si Cecil Beroy, nasa probinsya pa yata. Si Dyrene Pelitro, parang hindi ko nakita. Si Jaylin Eunice Quinto. Tayo. Pag hindi nakatayo, huwag niyong bibigyan mamaya ng gift ha. Huwag niyong bibigyan. Tayo ka, hindi ka bibigyan ng gift mamaya. Hindi mo birthday? Tingnan mo mali, hindi niya birthday. So, i-correct nyo, si Eritz. Ibigay mo doon yung tamang birthday. Alam mo tamang birthday mo? Alam mo yung birthday mo? Alam mo? Alam mo? Padista mo doon. Yung baby, si Eritz Janina, yung kapatid niya. And then, sana ako? Si Edgardo Marasigan. Ayun. Tayo po kayo para alam nila yung bibigyan nila mamaya. And then si DJ Orines po. Ayaw niya tatawagin Dominador, si DJ po yan, Orines. And then si Ayesa Bascon, wala. Si Nigel Magas, nandun. Si Nigel, nakita ko si Nigel And then si Drain Neil Lesak, ang hirap naman pangalan niya, Sabires. Ako po, birthday ko. And then Jamaica Pregoner. Benjamin ko, si Janeban Pregoner, Lisa Mabanan, Perilyn Marasigan, Sophia Capongol, Jobel Malte, Ed Jan Gario Pregoner, Elizabeth Ramos, Del Joshua de la Cruz, and then Teddy Limson, Altea Yuyal G. Quinto, Tussons, Siler M, Drake Saqueos, Gapate, Lourdes Ramos, Ronnie Artelmo, Rosemary D. Navales. Ang dami. And then Raquel Torres, Justin San Diego, Zach Daniel Diaz, Alden Villegas, Edgar J. Benitez, Ibra Dian B. Castro, Nora Francisco, Esperanza Wanir, Jenny Ann G. Pontepedra, Joseph Christian Cruz, Susan Saluper, Ana G. Quinto, Roger T. Ramos, Maricel F. de la Cruz, Jerry San Diego, Quinto Samantha Ellen. Kantahan natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Thank you po. Delayed ba? Delayed? So yung gift nyo ibibigay pero delayed po ng 1 week. Kanta muna ngayon. Next week na yung gift po. So again, nabanggit ko na rito kanina, di ba? Meron tayo pong adjustment, pero panalangin natin. Mabait po ang Diyos, mahal niya tayo. So don't worry po. So tayo po tumayo, this time for the benediction. Ama, salamat po. Pakiasis po yung mga bata, tahimik. Pag nagpipray, kinakausap natin ng Diyos. So pakiasis po yung mga bata. Kapag nananalangin, kinakausap natin ng Diyos. Kapag nagbabasa ng salita niya, kinakausap po niya tayo. So nandun po yung kabanalan. Ama, salamat po. Muli ay naramdaman po namin na napaka-importante mo sa amin at alam po namin na mahal mo po kami. Patuloy mo pong pinapakita ang assurance mo po sa amin na hindi mo po kami pababayaan. Hindi mo po kami iiwan. Nakita ko po ito sa buong buhay ko. Sa manglupalop ng mundo mo ako dinala. Nakita ko po yung katapatan mo. At alam ko po, dito sa isip, ipapakita mo po sa kanila yon. Yes. Para sila po, O Diyos, ay maniwala na ikaw na Diyos na sinasamba namin ay buhay. Ikaw na Diyos na sinasamba namin ay tapat. You are the sovereign God. Wala pong nangyayari na hindi mo po pinapahintulot. Kaya nawa, O Diyos, abutin mo po kami ngayon ng iyong mapagpalang kamay. Yung mga kaibigan, kapatid po namin nasa malayong lugar, nasa kasabay po namin sa live streaming or maring sa YouTube, sila din po, O Diyos, isama mo sa pagpapalang ibibigay mo po sa aming lahat dito. Kaya pagpapalang galing po sa iyo, Diyos, binabahagi ko po sa lahat ng kapamilya ko dito and beyond. Lahat po kami, O Diyos, abutin mo po na yung mapagpalang kamay. Wala ka pong lalampasan. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, ang ngalan mo, Jesus, ay papupurihan.
kayo umalis, kumain muna bago tayo kumain. Picture taking muna. Yung maliliit sa